Sinasabi na ang AI ay bagong teknolohiya mula sa mga henyo. Pero paano kung hindi naman ito bago? Paano kung naranasan na natin ang ganitong kwento dati? Sa likod ng hype, bumalik ang mga bilyonaryong sumakay sa dot-com bubble noong 1999 pero iba na ang pangalan. Mabilis dumating ang pera, pero matagal bago malaman kung nasaan ang tuktok dahil ayaw magpaiwan ng iba. Sa gitna ng hype, paulit-ulit nilang sinasabi, iba na raw ngayon. Pero sa totoo, hindi naman talaga nagbago. Ikaw pa rin ang magbabayad ng lahat. Nanghako ang dot-com bubble ng pagkakakonekta sa buong mundo. 5 trilyong dolyar ang nawala sa Nasdaq mula Marso 20 hanggang Oktubre 2002 na labis nakaapekto sa mga karaniwang Amerikano. Nabawasan ng halos 78% ang halaga ng mga retirement account na may internet stocks sa loob ng 2.5 taon. Ayon sa pag-aaral ng Vanguard, sa pagtatapos ng 2,2 milyong 401k account, ang nabawasan ng hindi bababa sa 20% ang halaga, lalo na ang mga heavily invested sa teknolohiya. 10 milyong manggagawang Amerikano sa bansa ang ngaywang sumalo sa pagkalugi. Sila ang mga umutang gamit ang kanilang bahay para habulin ang Pets.com at Webvan, pero margin calls ang nakuha, hindi kita. Nagkaroon ng foreclosure na sumira sa buhay ng marami sa bansa, karamihan hindi nabalita. Ang Nasdaq ay umabot na mahigit 5,000 noong Marso 10, 2,000, tapos nag-crash ito at bumagsak sa mga 1,000. Kapag isinama ang inflasyon, hindi na muling naabot ang tuktok hanggang 2018. Iyon ay 18 taon ng kawalang paglago para sa mga taong natiyaga sa dot-com bubble. Ngayon, muli tayong nahaharap sa parehong panganib. Malalaking tech na kumpanya ay gumagastos ng lampas 300 bilyong dolyar kada taon sa AI data centers at chips. Ang parang naipon mula sa paggastos ay hawak na mas kakaunting tao kaysa sa alinmang panahon mula noong mga taon ng dot-com. Kadalasan, iniisip ng iba na bagong grupo ito, pero hindi totoo. Ang AI movement ay inilalarawan bilang isang bagong rebelyon na pinangungunahan ng mga sosyal na baguhan sa San Francisco. Pero karamihan sa mga nagtatakda ng direksyon na yon ay sila ring mga tao na nagtakda ng direksyon noon. Ang kaibahan lang, may dagdag na silang 25 taon na mga koneksyon, akses sa gobyerno at mga investor na sumusuporta sa kanila. Noong unang kasikatan, si Reid Hoffman ay yumaman sa pamamagitan ng PayPal. Isa siya sa mga unang sumuporta at dating board member ng OpenAI. Samantala, si Vinod Khosla ay kumita mula sa Sun Microsystems noong hardware boom ng huling bahagi ng dekada 90. Sumama siya kay Hoffman sa OpenAI. Si Mark Andreessen ang nagtatag ng Netscape at ipinalista ito sa stock market sa edad na 24 noong Agosto 1995. Ang IPO na yon ang kinikilalang opisyal na simula ng dot-com era. Ngayon, pinamumunuan niya ang Andreessen Horowitz, isang venture firm na nag-invest ng bilyon-bilyon sa mga AI lab na yon. Ang tinuturing na technological na revolusyon ay parang mamahaling palabas sa teatro lang. Paulit-ulit lumalabas ang parehong bakas ng kamay sa bawat yugto. Nangako noon ang big tech na buburahin ng internet ang distansya at tila mahalaga itong sandali sa kasaysayan. Bumuhos ang pera sa kahit anong may .com sa pangalan. Mula 1,995 hanggang sa rurok noong Marso 2000, sumabog ang Nasdaq ng halos 400%. Hindi na iniisip ng mga mamumuhunan kung kumikita ang mga kumpanya. Wala nang halaga ang kita, luma na raw ang tubo. Sa Wall Street, bilis lang ang mahalaga. Gusto nilang lumago, makaakit ng customer at mangibabaw sa industriya. Business model at logistics, isusunod na lang. Pagkatapos, dumating ang pagbagsak. Ngayon, muling nabubuhay ang sigla dahil sa AI. Gamit lang ngayon ang mas matatalinong makina sa halip ng mga website. Malalaking data center ang gumagamit ng maraming kuryente para sanayin ang patuloy na lumalakas na mga modelo. Mula, karamihan ng pera ay napupunta sa ilang kumpanya. Sa ngayon, pinakamalaki ang panalo ng Nvidia. Kailangan ng bawat AI na kumpanya ng mga chip ng Nvidia, kaya tumaas ng husto ang halaga ng Nvidia na noon ay parang imposibleng mangyari. Sa 2024 todo invest ang mga mamumuhunan sa Nvidia gaya ng dati nilang ginawa sa internet stocks bago ang dot-com crash. Hindi kasing tindi nang nangyari sa Cisco noong dot-com bubble, pero parang pamilyar ang takbo nito. Ngayon, karamihan ng pera ay galing sa sariling bank account ng malalaking tech company, hindi lang venture capital, pero pareho pa rin ang patutunguhan. Maganda pakinggan ang bawat bubble, pero alin ang pinakamalaking patibong? Para maintindihan, tingnan natin ang mga salik na bumuo sa mga ito. Noong 1970 at 1970, 2% ng enterprise routing at switching market ay pagmamay-ari ng Cisco Systems. Kaya sila ang pangunahing nagbebenta ng mga physical na kahon na nagpapatakbo ng internet.
Sila mismo ang nagbebenta ng gulugod ng internet. Lahat ng kumpanyang gustong mag-online ay kailangan ng hardware ng Cisco at pinatunayan ito ng kita. Pagsapit ng fiscal year 2000, halos $18.7 bilyong na ang taon ng kita ng Cisco. Noong Marso 27, 2,000 umabot sa dolyar, 80 kada share ang halaga ng Cisco at lumagpas sa 555 bilyon ang market value nito. Sa isang iglap, naging pinakamahalagang kumpanya sa mundo ang Cisco at nalampasan ng Microsoft. Hindi lang matagumpay na kumpanya ang binibili ng mamumuhunan. Sa rurok nito, ang Cisco ay may price to earnings o PE ratio na 201. Isipin mong nagbabayad ka ng 100 para sa lemonade stand na $1.25 lang ang kita kada taon. Kahit maganda ang stand, parang hindi makatotohanan ng mga numero. Nakaasa ang lahat sa tuloy-tuloy na venture capital para sa startup na bumibili ng routers. Nang tumigil ang pondo nung tagsibol ng 2,000, huminto rin ang mga order. Hindi ito kinaya ng Cisco. Bumagsak ang stock ng halos 80% mula sa pinakamataas nitong halaga sa loob ng susunod na 30 buwan. Inabot ng halos 26 na taon bago muling maabot ng Cisco ang $80 na marka. Nagsimulang bumangon noong Disyembre 2025, pero ang bumili sa taas at hindi nagbenta ay nabawasan ng higit kalahati ang mabibili ng pera nila. Kinain pa ng implasyon ang natira. Noong 2024 ang Nvidia ay parang Cisco noong dot-com era at ipinapadala ng maramihan ang mga chip nito. Ang mga data center sa buong mundo ay naglalagay ng mga Nvidia GPU sa mga rack ng kasing bilis ng kaya nilang makuha ang mga ito. Mukhang hindi mapipigilan ng demand, pero mas marupok ang totoong sitwasyon. Marami sa pinakamalalaking kliyente ng Nvidia ay AI lab at startup na mabilis magsulog ng pera ng mga mamumuhunan sa bilis na pambihira sa kasaysayan. Ang natitira ay mga higanteng teknolohiya na gumagastos ng bilyon dahil naniniwala silang dapat magtagumpay ang AI, hindi dahil may kita na. Ito ang nagpapakaba sa veteranong mamumuhunan. Kapag inihalintulad ng analyst, ang biglang pagtaas ng valuation ng Nvidia noong 2024 sa pag-akyat ng Cisco bago ang 2000 crash, pareho ang takbo ng mga kurba. Kapag dalawang bula na may 25 taong agwat ay nagpakita ng parehong itsura, nagiging mapagmatsyag ang mga nakaranas ng una. Iniisip ng marami na ligtas ang Nvidia dahil hindi tulad ng mga dot-com na bumagsak. May totoong kita ito sa hardware. Pero noon, ang Cisco ay may tunay ding kita sa hardware at namungguna sa merkado. Hindi nangyari ang pagbagsak noong 2000 dahil tumigil sa paggana ang mga router. Nangyari ito dahil naubusan ng pera ang mga naglalabas ng puhunan. Mas matindi pa nga ang naging rurok ng Cisco kaysa sa anumang narating ng Nvidia hanggang ngayon. Dapat itong magsilbing babala. Ipinapakita ng bilang kung gaano pa kataas ang pwedeng marating ng siklo bago muling mangyari ang biglaang pagbaba ng demand. Pamilyar ang mga mekanismo, pero mas mahalagang ikumpara ang mga taong nasa likod ng desisyon. Noong huling bahagi ng dekada, 90 paulit-ulit na sinasabi ng mga ehekutibo ng pinakamalalaking tech na kumpanya sa mga mamumuhunan ang parehong kwento. Binago ng internet ang lahat. Hindi na raw bagay ang lumang patakaran sa kita at halaga. Sa huli, susunod din daw ang kita sa hype. Sa likod ng eksena, nagbebenta ng stocks ang mga insider. Maliit lang ang bantahan, sapat para hindi magdulot ng alarma at halos walang pumapansin noon. Nagduda lang sila matapos ang ilang taon nang pumutok ang bula at may nag-imbestiga. Nang lumabas ang mga numero, hindi maganda ang kinalabasan. Mula Setyembre 1,979 hanggang Hulyo 2,000, nagbenta ng sariling stock ang mga tagaloob ng dot-com na umabot sa $43 bilyong. Iyon ay doble ng bilis ng bantahan nila noong 1,997 at 1,978. Iba ang nangyari noong Pebrero 2024, natanggal na ang pagtatago. Sa loob ng iisang 9 na araw na yugto noong buwang iyon, nagbenta si Jeff Bezos ng $8.2 bilyong na stock ng Amazon. Ibinenta ng Walton Family Trust ang $1.2 bilyon na halaga ng mga share ng Walmart, habang si Jamie Dimon, CEO ng JP Morgan, ay nagbenta rin ng 150 milyon mga share ng sarili niyang bangko. Iyon ang una niyang bantahan sa 18 taon sa trabaho. Si Leon Black, co-founder ng Apollo, ay nagbenta ng 172.8 milyon ang kanyang unang bantahan. Ang kabuang halagaong buwan ay umabot sa $11 bilyong, pero hindi natapos doon. Nagbenta si Mark Zuckerberg ng halos 2 bilyong Meta stock sa 4 na buwan bago iyon. Bawat galaw ay tila normal lang. Walang kakaiba doon, pero kapag pinagsama-sama, makikitang sabay-sabay nagka-cash out ang mga taong pinakamalapit sa mga numero. Sa panahong yon, positibo ang mensahe ng mga executive at tiwala sila sa proyekto. Pinag-uusapan nila sa publiko ang mga oportunidad sa loob ng isang dekada at ang hinaharap ng AI. Privado, nagka-cash out sila malapit sa peak. Sa panayam, kumpiyansa sila, pero sa dokumento, gusto nilang kunin na ang pera. Naglabas ang Fortune ng headline na The Great Cash Out noong Pebrero 27, 2024 angkop ang pamagat na yon.
Kapag ang pinakamalalapit sa boom ay nagsa-cash out, kadalasan alam nilang mga panganib kaysa sa iba. Di tulad ng 1,900 mas mabilis at malaki ngayon ang bentahan. Ang mga bumubuo sa boom ay unti-unti nang nagmumukhang naghahanda kung paano makaligtas sa pagtatapos nito. Kung nagbebenta ang mga insider, sino ang bumibili ng sapat na stock para mapanatili ang presyo sa ganitong antas? Noong 1,900 nagtayo ang webvan ng refrigerated na bodega para sa mga customer na wala pa noon. Ang Pets.com ay gumawa ng TV ads na mas sumikat kaysa sa totoong orders nila. Nag-invest ang dalawang kumpanya sa mga gusali, truck at ads na nakabatay sa demand na hindi dumating. Pareho silang naging halimbawa ng pag-aaksaya ng pera dahil hindi sila tumagal ng 2 taon sa stock market. Stability AI ang bagong bersyon ng ganitong mga kumpanya. Noong 2023, gumastos ito ng halos $99 na milyong sa pagrenta ng compute power sa AWS, Google Cloud at CoreWeave. Bukod dito, $54 na milyong ang ginastos sa sweldo at operasyon. Pero $11 milyong lang ang kita nila ngayong taon. Iyan ay born to revenue ratio na higit sa 14 sa isa pagsapit ng Hulyo 2022, 43 kulang na agad ang Stability AI ng $1 milyong sa bayarin nila sa AWS. Ayon sa internal na ulat, walang malinaw na plano ang kumpanya na bayaran ng $7 milyong na invoice sa Agosto. Ngunit hindi naman biglaang nawala ang pera. Dumaan ito sa tiyak na ruta. Nagpadala ng bagong kapital ang mga venture firms sa AI startup. Direktang ginamit ng mga startup ang kapital para bumili ng chip sa Nvidia at mga serbisyo sa cloud ng Microsoft Azure. Itinala naman ng mga malalaking tech company ang gastusing yon bilang sarili nilang kita, dahilan para tumaas ang presyo ng kanilang mga stock. Mas mataas ang presyo ng stock kaya mas malaki ang commitment ng mga venture at ang susunod na pera ay bumabalik din sa parehong daluyan. Tinatawag itong circular economy sa industriya. Isa ito sa pinakamahalagang taktika ngayon. $1 mula Silicon Valley ay inililipat sa AI startup. Ngunit hindi ito nagtatagal sa account nila. Sa ilang linggo, ang parehong dolyar ay lumalabas sa earnings call ni Jensen Huang bilang paglago. Tinutulungan nitong itaas ang stock ng Nvidia at padaliin ang paglikom para sa susunod na venture fund. Paulit-ulit lang ang proseso sa bawat dolyar. Hindi galing sa karaniwang mamimili ang karamihan ng pera dahil hindi pa kasi kailangan ng mga tao ang AI tools. Oo, may kita ang mga kumpanya tulad ng OpenAI, pero malaking bahagi ng perang ito ay hindi sukatan ng dami ng mga taong aktual na gumagamit ng mga produkto. Sinusukat lang nito ang parehong pondo na umiikot sa 5 magkakaugnay na kumpanya. Halimbawa ang Inflection AI. Noong Hunyo 2023, nakalikom ito ng $1.3 bilyong na may halagang 4 na bilyon. Ang listahan ng mga namumuhunan ay parang talaan ng mga sikat sa AI boom. Microsoft, Nvidia, Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman. Pagkalipas ng wala pang 1 taon, noong Marso 2024, epektibong sinanib ng Microsoft ang kumpanya. Nagbayad ito ng humigit kumulang $650 milyong, kinuha ang karamihan sa mga miyembro ng team at nakuha ang lisensya ng pangunahing teknolohiya. Tapos na ang Inflection bilang isang hiwalay na negosyo. Pero ang mga namuhunan, umalis na may 1.5 ulit nang inilagay nilang puhunan. Dumaan na ang pera sa order book ng Nvidia at invoice ng Microsoft Cloud bago pa bumaba. Natalo lang ang mga huling bumili. Mas matindi ang bilis at disenyo ng cash loop na ito kaysa sa anumang nagawa ng mga nabigong kumpanya noong .com era. Ang web fund ay naging pabaya, bagay na napansin din ng merkado, pero ang nangyayari ngayon sa AI ay iba, mas organisado at sistematiko, hindi aksidente. Sino ang kumikita habang ito'y tumatakbo? At sino ang malulugi kapag ito'y natigil? Noong 1999, unang nagbukas ng online brokerage account ang mga day trader at sumugod sa anumang mabilis ang galaw sa merkado. Bumibili sila ng mga bagay tulad ng IPOs at internet stocks. Marami sa kanila ang bumibili gamit ang margin o hiniram na pera, kaya bawat pagtaas ay mas ramdam na ramdam. Kasabay nito, umatras ang malalaking institusyon pero hindi agad bumagsak ang merkado. Patuloy itong umaakyat dahil may mga retail trader na bumibili sa mas mataas na presyo na hindi nila alam sila pala yon. Nakikita lang nila ang tumataas na chart kaya ayaw nilang mapag-iwanan pero sila na pala ang sumasalo sa merkado. Mas malala ang bersyon nito noong 2024. Hindi na lang simpleng pagbili at paghawak ng stocks ang trading ngayon. Malaking bahagi ng aktibidad ay mga tao na tumataya sa mga options na mag-e-expire din sa mismong araw na inilagay nila ito. Ayon sa Cboe Global Markets, naging karaniwan na ang sobrang ikling trading na bumubuo ng halos kalahati ng aktibidad sa merkado ng options ng SP500 sa karaniwang araw. Noong 2021, kahit may meme stock frenzy, hindi umabot sa ganung level. Minamaniobra ang merkado sa mismong oras, minuto kada minuto.
Gumasto si Robinhood noong 2023 at 2024 sa pagpapalabas ng mga patalasta sa telebisyon na nagpasikat sa options trading sa mas malawak na publiko. Yung pinsan mo, kapitbahay mo at yung lalaki sa gym, iniulat ng platform na lampas 25.2 milyong mga account na may pondo na ang naitala sa katapusan ng 2024. Ang karamihan ng mga gumagamit ay mga trader na wala pang 35 taong gulang na nag-clear ng mahigit 50 milyong kontrata sa mga oras ng kasagsagan. Hindi na stock ang paboritong gamit ng retail trader. Leverage na, pustahan na kung tataas o bababa ang presyo bago matapos ang araw. Madaming tao ang akalang investor nung 2024 ay gaya lang ng day trader nung 1,900 at 99. Pero mas maganda lang ang app, ngunit malayo ito sa totoo. Isipin mong puno ang stadium ng mga taong nilalagay lahat ng ipon nila sa bawat toss ng barya kada oras. Tapos, gagawa pa uli sila ng pustahan bago bumagsak ang barya. Mabilis na ngayon ang pangangalakal ng mga opsyong natatapos sa araw ding yon. Di na tulad ng dati na mabagal at matatag ang mga pangmatagalang mamimili. Kumikilos ito na parang mabilis na pulutong, pasok at labas agad. Kaya nilang saluhin ang bentahan ng hindi nila namamalayan. Binabago nun ang buong sistema. Noong huling bahagi ng dekada 90, maingay ang retail pero medyo simple lang. Ngayon, mas mabilis na ito at agad na tumutugon sa pagbabago ng presyo. Ibig sabihin, kaya nitong sumalo ng malaking bentahan nang hindi agad bumabagsak ang merkado. Kaya kapag nagbebenta ang mga naunang nanalo at tagaloob, hindi na nila kailangang maghintay ng malaking pagkakataon para makalabas. May tuloy-tuloy na palitan ng mamimili sa kanila na mabilis pumasok at lumabas para saluhin ang kabaliktarang posisyon nang hindi agad napapansin. Pero ano ang mangyayari kung biglang bumagal ang daloy ng mga mamimili? Noong huling bahagi ng dekada 90, ang Big Tech ay nakikidigma. Ginugol ng Microsoft ang maraming taon sa kaso ng antitrust laban sa gobyerno ng US dahil sa pagsama ng Internet Explorer sa Windows. Itinuring na mas malawak na industriya ang Washington bilang isang problema ang kailangang pamahalaan, hindi bilang isang katuwang. Ang budget sa lobbying ay para hindi pakialaman ng gobyerno ang kita nila. Ngunit nagbago na ito pagdating ng 2024. Ang ginastos ng OpenAI para sa federal lobbying ay tumaas mula $200 at 60,000 noong 2023 hanggang $1.76 milyon noong 2024. 7 beses itong tumaas sa isang taon. Bukod pa rito, mahigit doble ang gastos ng Anthropic sa panahong iyon mula 280,000 hanggang 720,000. Ayon sa Open Secrets, 648 na iba't ibang kumpanya ang gumastos ng pera para sa lobbying tungkol sa mga issue sa AI noong 2024. Ito ay 41.5% na pagtaas mula noong nakaraang taon na kadalasan ay dahil sa responsableng pagpapalabas. Ang epekto sinadya o hindi ay ang mga nauna at pinakamalalaking manlalaro ay napupunta sa likod ng protektibong harang kaya nahihirapan ang bagong papasok na makipagkumpetensya ng patas. Noong Mayo, 2023 humarap si Sam Altman sa Senate Judiciary Committee at hiniling sa Kongreso ang paglisensya sa mga kumpanya ng AI. Hiniling ng CEO ng isang nangungunang AI company sa US government na gawing required ang pahintulot bago gumawa ng advanced AI. Nagkakaiba ang dating ng kahilingan kapag tinanong mo kung sino ang kwalipikado at hindi para sa mga pahintulot na yon. Hindi nabibigyan ng tsansa ang maliliit na kumpanya na makisali sa paggawa ng patakaran dahil wala silang legal na team o budget para sumunod at lumaban. Ginagawa ang patakaran based sa pangangailangan ng kumpanyang nagkakahalaga ng $250 trilyon. Ang gasto sa lobbying ay hindi gastusing pang operasyon. Ito ang presyo ng tuluyang pagpapatumba sa mga kakumpetensya. Ang paraan ng pagpapaliwanag ay tinatago ang isang protection racket sa pamamagitan ng lingguwaheng pampatakaran. Ang mga malalaking kumpanya ang nagbabayad sa mga lobbies. Sila ang tumutulong sa paggawa ng mga patakaran. Isinasara nila ang pinto at sinasabing para sa kaligtasan ng publiko. Ganitong sitwasyon din sa Europa, iba lang ang dokumento. Ang EU AI Act ay naging batas noong Marso 2024 at nagsimulang ipatupad noong 2025. Pinakamabigat ang mahigpit na mga kinakailangan sa pagsunod para sa maliliit na open source developer at grupong akademiko. Samantala, may sarili ng mga team para dito ang pinakamalalaking kumpanya sa US. Ang Mistral AI ang naging pinakamalinaw na European challenger sa larangang ito at gumugol ito ng maraming oras sa pagsubok na impluwensyahan kung paano ipapatupad ang mas mahigpit na mga patakaran sa mga open model, ngunit limitado lang ang naging tagumpay nito. Pareho ang pattern sa magkabilang panig na Atlantic. Pag naging batas ang patakaran, nag-iiba na ang kwento. Hindi na kailangang itulak ng kumpanya ang ideya ng tuloy-tuloy na disruption sa parehong lakas. Ang mismong sistema ang nagsisimulang magtakda kung sino ang pwedeng lumaki at kung sino ang hindi. Nananatili ang kompetisyon pero mas mabagal at kontrolado na ito.
Binabawasan nito ang pressure sa naratibong kailangang lumago nang walang hanggan ang lahat. Ang bago ngayon ay kung gaano ito kasadya. Makikita mo na ang mga bahagi ng susunod na balangkas ng regulasyon na nasa draft na para sa 2025 at 2026, naghihintay lang ng tamang politikal na sandali para umusad. Nakaset up na ang bitag. Ang tanong na lang ay, kailan ito kakagat? Sino ang panalo kapag natapos na ang dalawang boom na yon? Hindi ang mga customer. Kahit mas mura ang gamit, hindi nila nakuha ang benepisyo. Hindi rin ang maliliit na mamumuhunan na kadalasang dumarating kapag nasa presyo na ang karamihan sa mga kikitain. At hindi rin palaging ang mga kumpanyang laman ng balita ang panalo. Marami sa kanila ang naglalaan ng mga taon sa tugatog para lang bigyang katwiran ang mga valuation na may saysay lang sa sandaling yon. Ang tunay na panalo ay ang sistemang bumabalot sa industriya, kapital, infrastruktura at pulisya na humuhubog sa takbo nito, hindi lang basta kasali sa siklo. Ang mga puwersang bumuo ng unang alon ay hindi nawala, nag-adapt at lumaki pa sila. Ngayon, bahagi sila ng mas malaking pangalawang bersyon ng parehong pattern. Nagbabo ang sukat at pagtanggap sa komplikasyon, mas malaki na ang itinatayo at mas malalim ang puhunan. Hindi ibig sabihin nito na tiyak na ang kalalabasan, pero nangangahulugan ito na kayang sumalo ng sistema ng mas maraming stress bago ito bumigay at mas matagal itong tumatakbo habang nangyayari yon. Karamihan sa mga analyst ay nakikita kung ano ang nangyayari. Hindi magsisimula ang pagbaba ng AI dahil pumalpak ang teknolohiya. Patuloy gumaganda ang mga modelo at bumaba ang hallucination rate, ngunit hindi yon ang dahilan. Ang dahilan ay kapag napirmahan na ang mga patakaran bilang batas federal. Kapag legal nang naisantabi ang kompetisyon, ang malalaking kumpanya ay magbabago ng diskarte at magpupokus sa epesyensya imbes na paglago, kaya magkakaroon ng malawakang tanggalan ng trabaho. Nag-anunsyo ang Microsoft, Meta at Google ng tanggalan ng 10,000 empleyado sa 2024 at 2025. Iyan ay simula pa lang ng mas malaking pattern. Nagbabago ang kwento mula sa gastos papunta sa responsableng pagbalik ng kapital, lalo na kapag bumaba ang halaga ng stocks. Itinatabi ng mga arkitekto ang perang na ilabas nila sa rurok habang natitiyak ang bahagi sa merkado at proteksyong federal na nakasaad sa batas. Maagang tinukoy ni British investor Jeremy Grantham ang mga bula noong 2000 at 2008. Matagal na niyang sinusuri ang ganitong pattern at hindi niya ito pinapaganda. Ang ganitong kalalaking bula ay humahantong sa matagal at malalalim na pagbagsak na tumatagal ng mga taon, hindi mga buwan. Halos 26 na taon bago muling naabot ng Cisco ang tuktok nito. Iyan ang base rate ng pinakamalaking stock sa tuktok ng bula. Walang tala ng mabilis na V-shape recovery sa ganitong kalaking pagbagsak. Hindi rin halatang sira ang sistema kapag tiningnan sa malayo. Gumagana ang sistema base sa pagkakabuo nito. Dumarating ang pera mula sa milyon-milyong karaniwang account sa matagal na panahon. Kinokonsentra ito sa ilang malalaking kumpanyang nangingibabaw sa merkado. Unti-unting kinukuha ng mga naunang pumasok ang kanilang pera habang tumatagal. Karaniwan, ang mga huling dumadating ay nakikisabay sa natitirang presyo at halos lahat ay kasali rito, alaman nila o hindi. Ang ipon para sa pagre-retiro hindi na lang basta nakatabi, kundi kasama na sa parehong kalakaran at nakatali sa iilang kumpanyang nakalantad sa parehong kahihinatnan. Yung nagpapatakbo ng siklo ay may karanasan na dito. Karamihan ng tao ay hindi pa nakaranas o masyadong bata nun para maalala ang pakiramdam. Kaya epektibo ang bubble na ito. Kung halata na ang isang bagay, normal na ito. Kapag sa wakas nagbago ang sentimiento, marami pa rin ang naniniwala sa mga paniniwala nung dot-com era na sa pagkakataong ito, masyadong mahalaga ang kwentong ito para bumagal. Ngunit hindi lang AI bubble ang posibleng magdulot ng financial crash. Alamin kung bakit naniniwala ang mga analyst, baka nagsisimula na ang krisis sa 39 na trilyong dolyar na utang. Wala na bang pag-asa ang ekonomiya ng Amerika? Panuorin na lang ito.